Speaker Romualdez sa press con niya kahapon. Yung friendship niyo daw, VP, na-miss niyo daw. Anong comment natin dito? Na-miss ang friendship ni Tambaloslos. Napatawa na lang si Sara. Ang maaari natin sa buhay sa araw-araw. Oo. Marami ang mga LGBTQI plus community members natin para din yung mga straight, no? Mga lalaki at mga babae. Iba-iba ang kakayahan, iba-iba ang ugali, iba-iba ang kapasidad, at iba-iba ang kanilang mga talento at contribution sa ating mga komunidad. So, yan ang yung mga exemplary na mga members ng mga LGBTQ community, pwede natin kapitaan ng kung ano yung mga values na maganda at na isa puso at Ayan. Ito lang kukunin ko. Martin Romualdez. Tinawanan ka lang ni Sara Duterte. Anong sabi mo? Sa sobrang kakapalan mo talaga ng mukha mo, Martin Romualdez? Saan ka humuhugot ng kawalang hiyaan na makapagsalita ka pang namimiss mo na si Sara Duterte sa Uniteam? Sabihin mo na lang, gusto mo lang talaga bulatikin na naman si Sara Duterte para gagamitin nyo naman para bubudulin nyo ulit ang taong bayan. Dahil kung kakampinin nyo si Sara Duterte, marami ang maisabay kayo sa boto. Kaya yan ang ibig mong sabihin ngayon. Romualdez, isa kang tambaloslos ng lipunan. Ang galing-galing mo. Gusto mo ulit budulin ang taong bayan. Di ka ba nahiya sa sinasabi mo? Tinatawag ka na ni Sara Duterte ng tambaloslos. Tapos ngayon may guts ka pang sasabihin namimiss mo na siya sa Unity. Oh my God, ako'y nasusuka sa iyo. You are such a very thick-skinned pig. Nakakahiya ka, Romualdez. Tinawag ka na nga ni Sara ng tambaloslos. Hindi na lang si Sara sasagot sa iyo. Dahil alam ni Sara kung anong mga klaseng tao kayo. Mga traidor kayo sa likuran niya. Yan ang tandaan mo, Romualdez. Isa kang traidor kay Sara. Yung pagtanggal mo sa confidential funds ni Sara. Ano akala mo? Walang utak si Sara? Bobo si Sara? Tumahimik lang siya dahil alam naman niya kaya niyang gawin. May magagawa siya kahit tanggalan niyo siya ng confidential funds niya o kung ano man. Pero hindi niya nakakalimutan yan. Walang hiya ka. Sobrang kapal mo. May guts ka pang magsasabing na mismo si Sara. Naku, ang gusto mo lang talaga na si Sara Duterte nasa kapanig niyo pa rin. Kakampi niyo pa rin para marami ulit kayong mabudol na mga voters. Yun, mangbubudol ulit kayo, magkaparehas kayo ng bangag mong pinsa na Marcos Jr. na hanggang ngayon, ang sigaw ng taong bayan, magpa-drug test siya. Hair follicle. Pero, sabi pa nga ni Harry Roque, anong sagot ni Bangag Jr., I will not dignify it. At pangalawang tanong, tumatawa pa rin. Meaning to say, yes, isang drug pulboronic cocaine ang magbangag. Kaya hindi makasagot at ayaw magpa-drug test. Yan lang ang meaning dyan sa sagot ni Bangag Adiktador Marcos. So, it's better Marcos Jr. resign. Because tingnan mo, kahapon June 30, nationwide, buong Pilipinas at buong mundo, sa iba't ibang bansa, sa Canada, sa New York, at kung saan-saan pang bansa nagrarally against you. Meaning to say, almost Filipinos don't like you anymore. We want you
to resign. Resign, Bangag Marcos Jr. We hated you. Now, dahil ikaw ang presidenteng walang panindigan, walang prinsipyo, walang pakialam, walang malasakit sa mga kahirapan ng mga ordinaryong Pilipino, kahit naghihirap ang bansa, pero pa-concert pa rin kayo dyan sa Malacanang. Kitang-kita pa rin yung kabangagan ninyong mag-asawa na lisa butod nyo. Nagwawaldas ka pa rin ng ilang bilyon or milyones kaya dyan ang gasto sa concert sa Malacanang. Para ano na nag-concert ka dyan? Sana yung ginagastos mo, winawaldas mo dyan na concert sa Malacanang every week or every day, tinutulong mo na lang yan sana sa mga mahihirap na halos hindi na makakain ng 3 bisis sa isang araw. 3 milyong Pilipinos na ngayon ang gutom. Yan ang sabi ni Ka-Eric. Pero hindi mo yan nararamdaman dahil Chutang Ginimis ka, na Bongbong Marcos ka, presidente kang weak at inutil, deaf and dumb. Wala kang naririnig sa hinaing ng taong bayan kung ano ang mga nararamdaman nila, kung nagugutom na sila. Wala kang pakialam, na kupal ka, na bangag ka. Kaya resign. Magkaparehas kayo ni Tambaloslos na ginagamit ang ilang bilyonis na pira, ayuda kuno. Ayuda. Pero buong Pilipinas naman, hindi naman nabibigyan ng ayuda. Pinipili nyo lang ang binibigyan nyo ng ayuda, mga kupal kayo. At saka pakunyari kayo, papriskon kayo, 10,000 pamimigay ninyong ayuda, mga jutang ginimis ninyo. Pero pagkatapos ng binigay, binawi, yung nangyayari sa Davao del Norte, binawi kay ate yung 8,500, 1,500 na lang yung binigay niya. Isa ding magnanakaw na kurap na barangay kapitan daw ang nagbawi kay ate sa binigay ng ayuda. And besides, it's not all na nabigyan nyo ng ayuda. Pinipili lang ni barangay captain kung sino ang bibigyan ng ayuda. Of course, yung iba sasabihin niya na mayroon naman kayong kakayahan, you are not qualified to get the ayuda. Pero para sa kaalaman ninyo, mga hinayupak kayo ng mga government servant, ang ayuda, pira ng taong bayan yan. Huwag niyong pipiliin ang bibigyan ninyo ng ayuda, mga hinayupak kayo, mga wala kayong kwintang gobyerno. Wala talaga kayong kwintang gobyerno from President Marcos down to the barangay captain na mga corrupt. Kongresinado, mga congressman, mga corrupt, mga magnanakaw ng harap-harapan, garapala na korupsyon. Wala kayong kwintang gobyerno ng Pilipinas. Ang dapat sa inyo palitan. Lumayas kayo dyan sa mga posisyon ninyo, mga wala kayong kwinta. Hindi nyo naririnig ang hinaing, ang kagutuman na walang trabaho. Maraming mga Pilipinong walang trabaho. Maraming Pilipino ang nagugutom. Magkano lang yung ibang may trabaho, magkano lang yung sahod nila araw-araw, minimum wage, kulang-kulang na para sa mayroon silang 2 anak o 3 anak, kulang na nilang ipapakain sa 3 beses sa isang araw. Pero ang bangag na presidente, walang nararamdaman yan. He really doesn't care at all. He just don't bother whatever happenings sa mga Pilipino, kung ano ang nangyayari sa kanila. Ganyan kabangag. That's how your brain, brain of pulboronic, bangag, a diktador Marcos Jr. He don't care all about sa mga kagutuman, sa mga
hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ang presidenting walang kwinta. Resign, Marcos Jr. Bangag, resign. Layas, wag mo nang hintayin. Nasabi pa ni Harry Roque, o inuulit mo ang kasaysayan na nangyayari sa ama mo. Yan ang hinihintay mo, Marcos Jr. Don't wait na mauubos ang pasensya ng mga Pilipino na makagawa sila ng marahas na hilain kayong lahat dyan sa Malacanang. You better resign, Bangag. We don't need a president who is pulboronic brain and no conscience, no heart, and no feelings at all.